Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong mga DDS. Nag-iiyakan na po sila mga kababayan. Nag-iiyakan na po itong mga DDS. At ramdam na nila ang hagupit ng Marcos administration. Dati kasi hinahayaan lang sila magsasalita di ba? Kahit ano sabihin nila, kahit anong gawin nila, kahit mura-murahin nila presidente, okay lang. Parang tila ba hinahayaan lang sila ng Marcos government. Kaya nga sabi ni Duterte, itong si PBBM, weak leader daw eh. Weak leader, mahinang nila lang. Walang sinabi. Ganun yung sinasabi nila kay Presidente Marcos eh. Ngayon, kapag sumobra ka na at sinalungat mo na batas, meron ka ng kalalagyan. Kaya nag-iiyak ka na. Itong mga didilis. Sabi ni Garcia, bakit yung kinukulong? Yung mga lumalaban. Tapos sa katarungan, bakit yung mga magnanakaw hindi naman kinukulong? Sabi ni Garcia. Kasi 'di ba, etong si Pokis, itong si Pokis mga kababayan ay 'di ba pinusasan, inaresto. Hindi naman dahil siya nananawagan ng against corruption o against sa pagnanakaw. Kaya siya pinusasan dahil po sa inciting to sedition o paghihikayat ng rebellion. Pero pinalalabas nila na kaya daw naaresto, napusasan dahil nga daw against sa corruption. Hindi po. Huwag po kayo maniniwala ron. Pakinggan muna natin si Garcia. Kasi ganun ang pinalalabas niya na bawal na magreklamo ngayon, hinuhuli na. Hindi po hindi po. Anyway, pakinggan natin itong sinasabi ni Garcia. Sana, Mr. President, yung malaking isda, yun ang gusto naming makita. Yung talagang pasimuno ng malaking nakawan. There is no denying it. Merong nagnakaw. Anong problema nyo? Bakit kayo? Ang sarap ng ngiti ni Topacio. DDS na talaga no? DDS. So, nananawagan sila kay Presidente Marcos. Kailangan daw mahuli yung malalaking isda. Yun din naman ang gusto natin Diba? Yun din naman ang gusto natin, yung mahuli, yung talagang magnanakaw, yung talagang mastermind dito sa flood control anomalies, yung mga nakawan sa gobyerno. Ganon din, parehas tayo ng panawagan. Diba? Hindi naman nagkakalayo ang pananaw natin Against corruption tayo Yung mga iba dyan nagbubulag-bulagan, yung mga kasamahan nyo sa Senado, sa Kongreso. Bakit pinagtatakpan nyo? Saan ang demokrasya? Ganito na ba tayo? May nagnakaw Merong hindi tumupad sa kanilang sinumpaan ng duty sa bayan, para sa taong bayan. Eto mga kababayan, ako tagtatanong lang Hindi ba sila pwede magreklamo ng direkta sa korte? Di ba pwede naman sila magreklamo? Tayo mga citizens, Filipino citizens, mamamayan, pwede tayo magreklamo ng corruption. Di ba? Pwede tayo magreklamo Pwede tayo dumirekta sa korte, pero bakit hindi sila nagreklamo sa korte? Bakit hindi dumiretso yun sa kasamaan, sa ombudsman, sandigang bayan, para magreklamo? Bakit? Kasi wala naman sila resibo Puro lang kwento Merong nakawan, pero wala silang resibo. Gusto nila palabasin ang mastermind, si Presidente Marcos, si Romualdez. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang hawak na resibo. So paano nga sila magreklamo? Tapos ito mga senators, pinagtatakpan daw. Anong gagawin ng senators at mga congressman kung wala nga silang hawak na resibo? Di ba? Wala silang hawak na resibo kasi kung meron silang resibo na talagang nagnakaw ang presidente at si Romualdez, di sana may kaso na sila. Pero hanggang ngayon, wala pa napatutunayan Kaya ito umiiyak kasi bakit ito pinagtatakpan ng Senado, pinagtatakpan ng House of Representatives? Kung meron kayong resibo, ebidensya, direktahan nyo na sa korte. Hindi yung puro dakdak lang din Di ba mga kababayan?
Kung meron tayong resibo, sige. Akitin natin agad sa korte, sampahan natin ang kaso. Kaso ang problema kasi wala. Para rin ngaw-ngaw na tong mga to parang meow-meow na rin Na puro dak-dak lang. Diba? Oh. Para sa bayan. Oh, ay bakit hindi yun ang habulin? Bakit yung mga lumalaban para sa katarungan? Para sa Yung tinutukoy niya si Pokis. Ayun daw yung bakit yun daw ang inuuna. Iba naman ang kaso ni Pokis Mamaya dadaanan natin yung kaso ni Pokis. Pero pakinggan muna natin na ito si Garcia. Kung ito yung iniiyak niya. mga walang boses na namatayan dahil sa baha. Hindi yun makakibo, tahimik. Inilalaban namin para magkaroon sila ng hustisya. Ang liliit na isla nung hinuhuli nyo Gusto namin yung Blue Martin. Di ba? Ibig sabihin, kagaya niyan, si Martin Romualdez, tinutukoy nila Gusto daw nila si Blue Martin. Blue Marlin, yung mamahaling isda. Ayaw daw nila yung mga dilis lang. Kung sa tingin ninyo na ito si Martin Romualdez, ang mastermind, maglabas kayo resibo. Direkta na kayo sa korte. Bakit tinutusan nyo pa ang presidente magkaso? Ba't inuutusan nyo pa ang kung sino-sino mga kongresista, mga senador? Di ba pwede naman tayong magreklamo kung meron tayong resibo? Wala rin Wala rin silang hawak Kaya hanggang ngak-ngak lang Di ba? Hanggang ngaw-ngaw lang Oh. Diba? Ano tawag? Blue Marlin. Blue Marlin. Hindi pala Blue Marlin. Blue Marlin pala. Joke lang po, joke lang. No, but seriously, General Pokis is a medal officer of the... Sabi ko sa inyo ang sinaanan nila rito, pinapalabas sila, yung pagkaka-aresto kay Pokis, hindi dapat yun ang inuuna, kundi itong si Blue Martin. O yung mga mastermind di umano, ayon sa kanila. Mr. Garcia, iba naman kasi ang kaso ni Pokis. Hindi, iba kaso ni Pokis. Mamaya, puntahan natin, tapusin muna natin na itong pag-iyak ni Garcia. Armed Forces of the Philippines. Bago kami manggulo sa tao, ibang klaseng panggulo gagawin namin kung gusto namin manggulo. Pero hindi gano'n. So maraming salamat po. Tulungan nyo na lamang po kami sa aming paghahanap ng katarungan para managot ang tunay na mananagot. Nung araw ang ingay-ingay ninyo sa pananagutan Eto na ngayon, pananagutan. Bakit tahimik kayo? Yes. Di ba? Laban tayo. Salamat po. Maraming salamat. Laban tayo. Okay, so yan po yung iniiyak ni Atty. Virgilio Garcia. At kasama sa grupo nila si Atty. Topacio na mga DDS na nag-iiyakan na. Bakit daw si Pokis ang pinag-iinitan at hindi yung mga big fish na pasimuno ng flood control anomalies. Ngayon, bago tayo dumako dito kay eto si Chavit Singson. Sigurado sabit na naman to Sabit din to kasi inciting to sedition din ginagawa nito Ngayon, etong si Pokis, mga kababayan. Eto. Sabi niya ay hindi daw siya nagsalita ng mga bagay na pwedeng maging grounds para sa kasong inciting to sedition. Wala naman daw siyang ginawang ganon. Ito yung sabi niya, mga kababayan. Pakinggan natin itong si Pokis. People's Legislative ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa yung mga nakulong doon, napakasuhan, yung mga maliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon. Dapat Naiinip na rin kami. Diba? Ilang beses na rin kami nanawagan. Bakit ang tagal? Nangako-ngako sila na may makukulong. Hanggang ngayon, wala pa. Lumampas na yung birthday ko. Lumampas na yung Pasko. Lumampas na yung bagong taon. Ilan pa lang nakukulong? Si Diskaya at yung ilan. Diba? Pare-paras tayo ng panawagan. Kaso, ang problema kasi sa'yo, General Pokis, ikaw ay nananawagan ng rebellion. Kami hindi ganon. Kami hinahanap namin yung katotohanan. Gusto naming managot ang mga magnanakaw, ang mga korap. Pero kayo iba Iba ang gusto niyo mangyari. Ang gusto niyo mangyari,
bumaba si Marcos sa pwesto, palitan si Marcos, ipalit si Sara Duterte. Kaya kayo nakakasuhan. Di ba? Para sa may pinaglalaban natin eh. Pero kami, hindi kami nagsasalita na pabagsakin ang gobyerno. Nakatulad ng ginagawa ninyo. Oh, eto sabi niya, hindi naman daw niya ginawa. Tingnan niyo, pakinggan ninyo. Ang panagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang. Sabi niya, narinig niyo hindi raw niya ginagawa yun sa gobyerno. Sabi mismo sa bibig, lumabas sa bibig ni Pokis. Sabi niya, hindi namin ginagawa yun. Okay. May nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Matulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng tambayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero is it true, sir, mag-aklas po sa pamahalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi lang ginagawa, hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. People's Initiative. Okay. So yung sabi niya, mali. Inamin niya mismo, mali. Yung maghihikayat ka na pabagsakin ng gobyerno. Mali yun. Ayun ang inciting to sedition. At yun ay hindi namin ginawa o hindi namin ginagawa yung grupo nila. Pero ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Medyo back to the future tayo. Hindi, balik tayo sa nagdaan. Tingnan niyo, pakinggan ninyo, panoorin ninyo. Etong si Pokis, kung ano pinagsasabi sa kanilang rally. Ito pakinggan ninyo. Hindi naman daw siya nag-uudyok ng rebellion. Na-misinterpret lang daw natin. Ito pakinggan niyo si Pokis. Ito yung Pokis na nagsabi na hindi na siya nag-iimbita ng pag-aaklas Pero ito, si Pokis, pakinggan ninyo. General Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit, narinig natin, nakita natin ng ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangag. Kaya Okay. So yan nanawagan siya sa Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff Bronner, at sa PNP Chief Nartates, at sa mga kapulisan, kasundaluhan. At sinasabi niya ngayon, ang presidente ay hindi karapat-dapat diyan sa pwesto dahil siya daw ay magnanakaw at siya daw ay bangag. Ayan sabi niya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa ating isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. And Okay. Ayan mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police sa ating presidente na magnanakaw at bangag. Nanawagan siya sa mga Pilipino na suportahan sila. Hindi ba yan inciting to sedition? Hindi ba yan panawagan? Hindi ba yan panghihikayat ng revolusyon o pagtalikod sa gobyerno? Ang pababain ang presidente, paalisin sa pwesto? Hindi ba yan inciting to sedition? Nagiging makakalimutin ka ata, Pokis. Eto, baka po nagka-amnesia na si Pokis. Kaya nakalimutan niya mga pinagsasabi niya. Kasi sinasabi niya, nagtaka daw siya, bakit daw siya hinuli. Nakalimutan mo na yan, paalala namin sa'yo, Mr. Pokis. Kung ano yung pinagsasabi mo dun sa rally. Gusto mo ulit-ulitin ko pa? Hindi na, haba lang tong video
Isang beses lang naman natin inulit yan. Pero ayan po yung sinigaw nyo dati. Nalawagan kayo sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP, na mag-withdraw ng support laban. Mag-withdraw ng support kay Presidente sa Marcos administration. Buti nga, hindi mo nabanggit na gusto mo iupo si Sara Duterte. Pero alam naman namin, yun ang gusto niyo mangyari. Nanawagan ka sa taong bayan. Ano ba ang sedisyon? Teka lang. Ito. Sa Tagalog. Para maintindihan nating lahat. Ano ang sedisyon? Ayan ChatGPT, pasok. Ano ang sedisyon? Okay. Ito. Ang sedisyon ay isang krimen na tumutukoy sa hayagang pag-uudyok o pagkilos laban sa pamahalaan o otoridad. Hindi sa pamamagitan ng tahasang rebelyon, kundi sa pagpapasimula ng kaguluhan, galit o paglabag sa kayusan ng lipunan. Sa mas simpleng paliwanag, ang sedisyon ay kapag ang isang grupo o ang isang tao ay unang-una nagpapakalat ng pananalita, sulatin o kilos, nagudyok ng galit o paglaban-laban sa gobyerno o ng mga opisyalis nito na maaring magdulot ng kaguluhan, karahasan o destabilisasyon. Yan ang tinatawag na sedisyon. Pagkilos laban sa pamahalaan. Tapos sasabihin mo, hindi naman namin ginawa yun. Hindi naman kami nanawagan, mali yun eh. So, naging makakalimutin o sinungaling etong si Pokis. Kagaya nito. Isa pa tong longest na to. Sabit din to eh. Sigurado sabit din to si Singson. Sabi niya rito sigurado yan matatanggal si Bongbong Marcos. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Kasi nanawagan siya mga kababayan ng one time, big time. One time, big time na rally against corruption para pababain si Marcos sa pwesto. Ayun ang gusto niya mangyari. Bakit? Kasi tagilid na siya eh. Malamang makakasuhan siya sa ombudsman eh. Ang dami ng mga kaso niya eh. Plunder pa. So, natatakot siya na baka matuluyan siya. Kaya habang maaga, gusto nilang maalis si Marcos sa pwesto, si PBBM. Kaya sabi niya, siya'y nanawagan ng one time, big time na rally. Nakasulat yan dito. Pag-organisa ng mga rallies na maaaring magdulot ng kaguluhan laban sa Estado. Tapos ito, sinabi niya, hayagan naman niyang sinabi na gusto niyang matanggal si Marcos sa pwesto. At sabi niya, siguradong matatanggal si Bongbong Marcos dahil naniniwala daw siya sa Diyos, naniniwala daw siya sa milagro, at naniniwala siya sa destiny. Alam niyo mga kababayan, ang demonyo gumagamit din ng Biblia, ng mga salita ng Diyos. Gumagamit din ng demonyo eh. Kaya hindi porke nagsalita ng naniniwala daw siya sa Diyos, na naniniwala siya sa himala. Bako, wag po kayo maniniwala dahil ang demonyo nagko-quote din ng Bible. Ngayon ginagamit pa ngayon ni Sabit yung Bible para nagpa-prophecy. Prophecy? Manguhula ka na pala ngayon, Sabit? Prophecy? Sigurado sigurado siya na matatanggal si Bongbong Marcos. Bakit anong gagawin ninyo? Panggugulo kayo? Talagang ibubuhos mo na yung iyong kayamanan para lang matanggal si PBBM sa pwesto? Ganun po ba yun, sir? Kasi parang sigurado siya na matatanggal eh. Talagang full blast na siguro yan. Maglalabas na siya, kahit magkano ilalabas niya para lang maalis sa pwesto etong si Presidente. Diba? Sinabi niya yan, sigurado ako. Magkano ilalabas kaya nito? Dati 500 per person. Magkano na ngayon? 10,000 per person? Magkano? Para lang siyempre, alam niyo na, natatakot sila eh. Kasi nga, itong gobyerno ngayon, medyo matigas na. Hindi na yung katulad na sinasabi nila, weak leader daw. Hindi. Pag nagkamali ka ngayon, lumampas ka
sa pinapayagan ng batas, kaso aabutin mo. Kulong ang aabutin mo. Isa siya sa mga alam ko nakasuhan. Kaya medyo kilos-kilos na. Kaysa naman makulong. Ilagay na ang iba dyan. Kasi pag may nalagay kayong iba dyan sa pwesto, di syempre absuelto sila. Kasi syempre gumastos sila para malagay sa pwesto itong isa. Malamang ganun ang binabalak nila. At talagang sigurado siya. Kaya pinag-iingat ko ang Administrasyong Marcos. Nako, mag-iingat kayo. Baka talagang matindi ang gagawin ng mga ito. Kaya harangan nyo na yung Malacanang. Harangan nyo na simula sa City Hall ng Maynila. Paikot. Ilang radius, damihan, lakihan nyo na. O sarado nyo na Maynila para hindi makapasok kasi yun ang seat of power Diba? Yun ang seat of power. Na malamang gustong pasukin. Diba sabi niya, talagang target nila Malacanang. Papasukin nila Malacanang. Ayawan ko dito kay Sabit. Sigurado Sabit din to. May nabasa nga ako mag-ingat-ingat ito si Chavit Singson kasi inciting to sedition din itong ginagawa niya. Katulad ng ginawa ni Pokis. Kaya ito si Pokis, sinungaling din Sinungaling Hindi niya daw ginawa yun. Inulit ko nga, di ba? Yung video na panood natin. Na talagang sigaw siya ng sigaw, ngawa na ngawa. Nanawagan pa sa mga otoridad na tumalikod sa gobyerno? O hindi ba yun na inciting to sedition? Hindi ba yung paghihikayat na kalabanin ng gobyerno? Mga sinungaling mga to. Okay. So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.